ano pa po ang silbi ng mga intelligence units ng Armed Forces of the Philippines, mga intelligence units ng PNP, kung hindi natutunugan itong mga kwento na ganito, itong mga report na ito? Ang intelligence po ang dapat unang nakakaalam, mga kapatid, sa mga impormasyon tulad nito, para nang sa ganun, ay kaagad maagapan at hindi na lumala ang problema. Yan po ang trabaho, mga kapatid, ng mga intelligence units ng AFP. Sa pangunguna po yan ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAF. Bawat unit din po, may Army Intelligence, may Navy Intelligence, merong Marines Intelligence. Anong nangyari? May PNP Intelligence. Bakit hindi naturugan ito nga ganito? It's a good sizable number. Malaki yung bilang ng mga sunda ng rebelde ito. Paano? Ang tanong, mabuti sana ko, isa, dalawa, tatlo. Kagaya yung nangyari sa Bohol na 6 o 8 abusayap ang pumasok doon. Ito ho'y malaki-laking bilang. Yung pagmarcha, pagpasok ng mga rebelde sa Marawi, bakit walang nakakita na sundalo o walang nag-report na sundalo? May problema ho tayo sa intelligence. O what happened in Bohol, dyan, naisahan ng mga abusayap ang PNP at military intelligence. Eto na naman tayo. Marawi City napasok, Is there really a failure of intelligence? Mukhang may problema po ang intelligence agencies ng gobyerno ngayon. Sus Mariosep. Baka pag mukat-mukat hari nawawag naman sana, Panginoon kong Diyos sa mahabaging langit. Baka sa katangahan ninyo, yung intelligence ninyo, palpak, baka isang araw makapasok na yung mga rebelde dito sa Metro Manila. Ma-take over na nila yung Quiapo, ma-take over na nila yung Kongreso, Senado, kung tatanga-tanga kayo, mantakin mo yung lungsod na yan, napasok ng mga Maute Group, napasok ng terorista. Kung yan nga dyan pa lamang napapasok na, how much more sa Metro Manila, napakaraming tao dito, madaling pumuslit papasok dito ng mga kalaban, sus Mariosep. Ang punto de vista ko lamang dito, nasaan, Defense Secretary Lorenzana, sir, what is going on? Sir, wag lang ho kayong umupo dyan at magpalaki ng puwit ninyo at ng mga balls ninyo. Kilos, Jesus Mariosep, Philippine National Police, kilos, General Bato de la Rosa, magkaibigan po tayo, sir, General Anyo, baka ikaw po ay nagdaga mumuni-muni na ng pwesto mo sa DILG, lintik, Trabaho mo pa ngayon ang magmanman, ikaw ay hepe ng Armed Forces of the Philippines, Trabahuin mo muna yan, isantabi mo muna yung pangarap na maging secretary ng DILG, magtrabaho ko muna, Magkakaibigan ho tayo, pero pagdating sa mga ganito, seguridad ng taong bayan, seguridad ng ating bayan, magkalimut-kalimutan muna tayo, Huwag muna tayo magpansinan na magkakaibigan tayo, Secretary Lorenzana, General Anyo, General Bato de la Rosa. Kalimutan ho muna natin ang ating pagkakaibigan, Dahil ang tunay na magkakaibigan, sir, pagsasabihan ang kaibigan na palpak ang trabaho mo, pare, Na ikaw ay palpak, ayusin mo ang trabaho mo, pare, Dahil hindi lang kapakanan ko yan, kapakanan mo, kapakanan ng pamilya mo, kapakanan po ng mga Pilipino, yung trabaho mo. Kung palpak ka, Secretary Lorenzana, kung palpak ka, General Anyo, kung palpak ka, General Bato de la Rosa, buhay po ang nakataya dyan, hindi po biro-biro yung trabaho ninyo. Therefore, I tell you, magtrabaho ho kayo. Magkakaibigan ho tayo. Kung magalit ho kayo sa akin, wala ho akong magagawa. What I am doing here is in the service of the Filipino. Ito po ang aking ginagawa. Binabanatan ko kayo at babanatan ko kayo, pupunahin ko kayo ngayong umaga. Dahil patulog-tulog kayo sa trabaho ninyo, gumising ho kayo. Wala akong pakialam kung after this program, hindi na nyo ako kakausapin, wala na akong pakialam. Dahil ang pakialam ko, ang seguridad ng ating bayan, ang seguridad ng ilang milyong Pilipino dyan sa Mindanao, naideklara ng Pangulo. Hindi ba kayo nahiya niyan? Jesus Mariosep, may kausap ang Pangulo sa ibang bansa at pagkatapos kailangan umuwi, sasabihin niya, excuse me, President Putin, I have to go back home. Wala pong iniwan niya, may problema sa tahanan na hindi kayang solusyonan ng pamilya,
Hindi kayang solusyonan ng AFP, ng PNP, ha? Diyos ko po, kailangan umuwi ng Pangulo. Sus Marius, kayo naman mga buang kayo, ng mga dilawan kayo, sasabihin, nasaan ang Pangulo nyo? Tumahimik kayo, pagsasampalin ko yung mga bunganga ninyo, mga buisit kayo. Naroon ang Pangulo sa ibang bansa, naghahanap ng negosyo, naghahanap ng investment, naghahanap ng kapartner para sa ating bayan. Hindi nagliliwaliw tulad ng isang opisyal dyan, ha, na nagkakaproblema na doon sa kanyang bayan, binagyo na, nilindol na, naroon pa rin nagbabakasyon sa New York. Ang Pangulo po natin, official trip itong ginawa niya. Ha? Naghahanap ng pera para sa Pilipinas, naghahanap ng trabaho, ng investment para sa ating bayan. Kaya naroon po siya. Kaya kung ngayon sabihin, nasaan ngayon ang Pangulo nyo? Magsitahimik kayo mga buisit, dagdag kayo sa problema. Maganda siguro sa patusin ko yung mga bungangaan nyo, wala akong pakialam. Ha? Kay senador ka, ha? Kay human rights ka, kung sino ka mga buang ka, ha? Sasampalin ko ng sapatos yung bunganga mo. Tumahimik ka na lang dahil hindi ka makakatulong, ha? Pero ang programa hong ito, ha? Pasensya na muna. Bato-bato sa langit, Secretary Lorenzana, General Anyo, General Bato de la Rosa, magkakaibigan ho tayo. Pero at this time, at this point, kalimutan muna natin ang pagkakaibigan natin because sasabihin ko sa inyo, masakit po ang aking mga sasabihin, ha? Hindi po maganda pakinggan, ha? At tama lamang dahil kaibigan ko kayo, pero kung ganyan ho ang trabaho ninyo, tatamad-tamad kayo, tutulog-tulog kayo, napapasukan tayo ng mga kalaban, magkalimutan na ho tayo bilang magkaibigan. Dahil wala akong kaibigan na tamad, wala akong kaibigan na tanga, wala akong kaibigan na nagpapalaki ng itlog, wala akong kaibigan na nagpapalaki ng puwet, ha? Putragis, magsitrabaho nga kayo, ang lalaki ng mga sweldo ninyo, ang lalaki ng intelligence fund ninyo, nalulusutan tayo. Diyos ko po namang pineapple bayan itong trabaho natin. Kung hindi nyo kaya yan, Secretary Lorenzana, as Defense Secretary, lumayas ka dyan. Ha? General Anyo, kung gusto mo na baka pakuya-kuya-kuy ka, puro plano na DILG na nasa iutak mo, lumayas ka na rin dyan, mag-resign ka na dyan. General Bato, ha? Hindi lang droga ang problema ng ating bayan, bay, ha? Daghang problema ang atong Pilipinas, ha? Dili lang droga. Naay problema gihapon sa Abu Sayyaf, naay problema sa NPA, diha pang maote ang ISIS. Sus Maria Josep, akala nyo problema Abu Sayyaf droga lang? Hindi, General Bato. Marami hong problema ang ating bayan na you have to contend with. Kasama yan sa trabaho mo. Diyos ko po, maha-high blood ka rito, Panginoon ko. Bakit na sasabihin mo, Secretary Lorenzana, hindi tayo nalusutan ng intel? Bullshit! Anong hindi nalusutan? Anong tawag mo dyan? Napakaraming maote group nakapasok sa isang lungsod. Anong ginagawa ng mga blocking force? Anong ginagawa ng mga checkpoint? Secretary Lorenzana, alam ko yung lugar na yan. Ilang beses na ako nakapunta dyan. May mga checkpoint tayo, may mga batalyon tayo ng mga sundalo, may mga checkpoint ng PNP. Paano nakalusot yan? Nakapasok sa sentro ng bayan, yung mga maote group na yan. Napasok pa nila yung mga armas nila. Pakisagot nga. Sus Maria Josep, hindi, walang kaibigan ho ngayon. Magkalimutan ang pagiging kaibigan natin. Forget muna na may kaibigan kang kayong Erwin Tulfo, ha? Na may kaibigan akong Secretary Lorenzana. Ganon din sa General Anyo na may kaibigan kang Erwin Tulfo. Wala rin akong kaibigan na General Anyo. Wala rin akong kaibigan ngayon General Bato de la Rosa, ha? Wala kang kaibigan Erwin Tulfo. Magkalimut-kalimutan muna tayo. Dahil ang sa akin, ang sasabihin ko ay totoo. Masakit ho, ha? Pero totoo ito. Makinig ho kayo. Linisan ninyo ang inyong mga tenga. Masisisi ko lamang ho dyan, itong AFP, PNP, at saka Department of Defense. Sasabihin nyo agad, there is no failure of intelligence. BS! Anong no failure of intelligence? Hindi ninyo narinig, hindi ninyo nakita, parating yung napakalaking grupo. Malaking grupo ho yan. Hindi ho basta-basta yan na isa o dalawa o 5 tao lang na pumasok dyan sa Marawi. Kaya hirap na hirap kayong bakbakan ng katakot-takot. Mahina po, 500 na mga rebelde dyan. Paano napasok? Imposible wala kayong makitang 500 katawa lang bit-bit na armas. Niloloko nyo ba yung mga taong bayan? Diyos ko po naman. Kung kaya nyo lokohin ang taong bayan, ako lokohin nyo lelo yung panot, hindi ako maluloko dahil matagal ako nag-cover ng Mindanao Secretary Lorenzana. Ha? Sundalo ka pa lang, reporter naman ako, alam ko ho yan.
Paano may tatago ang mga basuka? Paano mo mga matatago mga Armalite, Paano mo matatago yung mga Kalashnikov na mga baril? Paano mo matatago yung RPG na napakalaki noon? Hindi mo naman pwede ilagay sa sako. Anong nangyari? May failure of intelligence. Kasi tulog yung mga sundalo mo, either tulog ang intelligence sa agents mo, at nasaan na napunta yung kwarta na binibigay ni Manong Digong sa inyo na milyon-milyon para tiktikan yung kalaban. Anong nangyari? Nakatulog kayo? Oh, leche, puro kasi kayo mga kung ano-ano inaatupag nyo. 7:50 ng umaga, dire-diretso tayo, IB. Okay. Break muna ho tayo, mga kapatid. 10 minutes to go before 8 o'clock. Maikli ho tayo ngayon, shortened period, pero marami ho tayong pag-uusapan. Pero sandali lamang po. Babalik ho agad tayo. Magbabalik ang paborito mong programa katapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3. Eksakto, hari ka at